Ka-amazing! Sanay tayo na ang elevator ay simpleng sakayan lang, pataas o pababa ng building. Pero sa ibang parte ng mundo, ang elevator ay hindi na basta makina. Isa na itong matinding engineering wonder. May elevator na nakadikit sa bangin. May bumabagtas sa loob ng pinakamataas na gusali. May umaakyat sa glass dome. At may bumababa sa kailaliman ng minahan na parang papunta na sa ilalim ng mundo. Kaya sa video na ito, alamin natin ang pinakamatataas at pinakakahangahangang elevator sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10. Globen Skyview, Stockholm, Sweden. Sa ating number 10 ka-amazing ay ang Globen Skyview sa Stockholm, Sweden. Hindi ito ordinaryong elevator na nasa loob ng building. Ito ay dalawang bilog na glass gondola na umaakyat sa kurbadang labas ng Avicii Arena, na dating mas kilala bilang Ericsson Globe. Habang umaakyat ito, kitang-kita ng mga sakay ang buong lungsod ng Stockholm. Kaya para kang nakasakay sa transparent na capsule habang dahan-dahang gumugulong pataas sa gilid ng isang higanteng bola. Ayon sa official na Skyview page, ang atraksyon na ito ay gumagamit ng dalawang special glass gondola sa labas ng arena at nagbibigay ng panoramic view mula sa humigit kumulang 85 meters above the ground. Ang Avicii Arena, ang madalas na binabanggit na taas nito ay 130 meters o 425 feet. Pero mas malinaw kung sasabihin na ito ay tumutukoy sa taas ng apex o pinakatuktok ng arena above sea level. Ayon sa Visit Stockholm, mula sa tuktok na 130 meters above sea level, makikita ang malawak na view ng Stockholm. At ang dalawang gondola ay umaalis kada ilang minuto para sa buong Skyview experience. Kaya kahit hindi ito kasing taas ng mga skyscraper elevator sa listahan, kakaiba naman ang konsepto nito dahil hindi ito simpleng pataas ang biyahe, kundi umaakyat ito sa ibabaw ng bilog na gusali. Ang Avicii Arena ay isa sa pinaka-iconic na landmark ng Sweden. Mula sa labas, para itong napakalaking puting bola na nakapatong sa lungsod. At kapag sinamahan pa ng gumagalaw na glass gondola, lalo itong nagmumukhang futuristic. Ang biyahe ay hindi ginawa para sa bilis. Ginawa ito para sa tanawin. Dahan-dahan ng pag-akyat para maramdaman ng mga pasahero ang bawat metro ng taas habang lumalawak ang nakikita nilang skyline. Ang Globen Skyview ay nasa listahang ito dahil pinatunayan nito na ang elevator ay pwedeng maging tourist attraction mismo. Hindi mo ito sasakyan dahil nagmamadali ka. Sasakyan mo ito para maranasan ang kakaibang pag-akyat sa labas ng isang spherical building. Sa unang tingin, parang simpleng glass capsule lamang ito. Pero kapag nasa loob ka na at nagsimula ng umangat sa kurbada ng arena, mararamdaman mo kung bakit ito ang isa sa pinaka-unique na elevator experiences sa buong mundo. Number 9. Emponing Gold Mine Elevator, Gauteng, South Africa. Sa number 9 naman ka-amazing ay isang elevator na kakaiba sa lahat dahil imbes na pataas sa ulap, ito ay bumababa sa ilalim ng lupa. Ito ang Emponing Gold Mine Elevator sa Gauteng, South Africa. Kung taas o lalim ng biyahe ang pag-uusapan, ito ang isa sa pinakamatindi sa buong mundo dahil ginagamit ito ng mga minero para bumaba sa napakalalim na minahan ng ginto. Ayon sa Guinness World Records, ang elevator sa Emponing Gold Mine ay bumababa ng 2,283 meters o katumbas ito ng 7,490 na talampakan sa isang bagsak na biyahe. At may pangalawang elevator pa na magdadala sa mga minero pababa hanggang 3,597 meters o katumbas ng 11,800 na talampakan.
Ayon sa Guinness World Records, sa loob ng imponing, hindi komportable at sosyal ang biyahe gaya ng mga elevator sa hotel o sa mall. Ang ginagamit dito ay malalaking bakal na cage o hawla. Kadalasan ay may 3 antas, kung saan sabay-sabay na sumasakay ang mga manggagawa. Ayon sa Guinness, kaya nitong maghatid ng humigit kumulang 120 workers sa bawat biyahe at libo-libong minero ang naibababa nito sa isang araw. Ibig sabihin, ito ay hindi pang tourist view, kundi tunay na bahagi ng mabigat at delikadong trabaho sa ilalim ng lupa. Ang Emponing Gold Mine ay kilala bilang isa sa pinakamalalim na minahan sa buong mundo. Ayon sa Harmony Gold, ang kasalukuyang operator nito, ang Emponing ay tinutukoy bilang deepest mine in the world na may main shaft at subshaft infrastructure at lalim na umaabot sa libo-libong metro. Sa ganoong lalim, matindi ang init, pressure at panganib kaya kailangan ng matibay na elevator system para maihatid ng mas mabilis at mas ligtas ang mga tao at kagamitan. Kaya kahit number 9 ito sa ranking natin dahil underground category siya, pwedeng sabihin na ito ang hari ng ilalim pagdating sa elevator travel. Habang ang iba sa listahan ay nagbibigay ng view ng skyline, bundok o lungsod, ang Emponing elevator naman ay nagdadala ng tao sa mundong bihirang makita ng karamihan. Ang kailaliman ng minahan kung saan ginto ang hinahanap pero tapang at tibay ang tunay na puhunan. Number 8. The Shard Elevators, London, United Kingdom. Kaw-amazing! Ito ang pinakamataas na building sa United Kingdom na may taas na humigit kumulang 310 meters at kilala sa matulis nitong disenyo na parang piraso ng salaming nakatayo sa gitna ng London. Ang The Shard ay gumagamit ng KONE double-deck elevators para mas mapabilis ang galaw ng maraming pasahero sa loob ng building. Ang viewing area ng The Shard ay tinatawag na The View from The Shard na matatagpuan sa mataas na palapag, kabilang ang floors 68, 69 at 72. Ayon sa opisyal na website nito, nag-aalok ito ng 360-degree view ng London na umaabot hanggang 40 miles kapag malinaw ang panahon. Kaya sa isang biyahe paakyat, hindi lang building ang inaakyat mo, parang buong kasaysayan at ganda ng London ang unti-unting bumubukas sa harap mo. Ang elevator system ng The Shard ay hindi lang basta mabilis. Dinisenyo ito para sa isang mixed-use skyscraper. May opisina, restaurants, hotel, apartments at viewing gallery sa loob ng gusali. Kaya kailangang maayos ang daloy ng tao mula baba hanggang taas. Dito pumapasok ang kahalagahan ng double-deck elevator. 2 level ng cabin ang pwedeng magsakay at magbaba ng tao ng sabay. Kaya mas maraming pasahero ang napaglilingkuran sa mas maikling oras. Kahit hindi ito ang pinakamataas sa listahan, mahalaga ang The Shard dahil ipinapakita nito kung paano ginagamit ang elevator technology para gawing functional ang isang modernong vertical city. Kapag nakasakay ka rito, mararamdaman mong hindi lang ito transportasyon. Ito ang tulay mula sa abalang lansangan ng London papunta sa isa sa pinakamagandang tanawin sa Europa. At narito na tayo sa number 7, kaw-amazing. Hametswand Lift, Björgenstock, Switzerland. Ito ang pinakamataas na outdoor elevator sa Europe at isa sa pinakadramatikong elevator ride sa buong mundo. Nakadikit ito sa gilid ng matarik na bangin. At mula rito ay makikita ang napakagandang tanawin ng Lake Lucerne at ng Swiss Alps. Ayon sa may Switzerland, ang lift na ito ay umaakyat ng 153 meters papunta sa tuktok sa loob lamang ng mas mababa sa 1 minuto. Ang kakaiba sa Hametswand Lift ay ang lokasyon nito. Hindi ito nasa loob ng skyscraper, mall o hotel lobby. Matatagpuan ito sa bundok, sa dulo ng scenic cliff walk na tinatawag na Felsenweg. Ayon sa Björgenstock Resort, ang ruta papunta rito ay dumaraan sa mountain edge na may tanaw sa Lake Lucerne. At ang lift na mismo ay kinikilala bilang highest outdoor lift sa Europe. Kaya bago ka pa man makasakay, ramdam mo na agad ang adventure. Kapag nagsimula ng umangat ang elevator, makikita mo ang napakalawak na tanawin. Lawa, bundok,
ulap at mga bayan sa ibaba. Ito ang klase ng biyahe na hindi lang height ang nagpapakaba, kundi ang pakiramdam na halos nakalutang ka sa gilid ng bangin. Sa ilang segundo, dinadala ka nito mula sa cliff path papunta sa mas mataas na viewing point na tila nasa ibabaw ng mundo. Ang Hammerswand lift ay patunay na hindi kailangang nasa modernong skyscraper ang isang elevator para maging world class. Minsan, mas tumitindi ang experience kapag kalikasan mismo ang background. Sa Switzerland, ginawa nilang parte ng mountain adventure ang elevator. Hindi para takasan ng taas, kundi para mas lalo mong makita kung gaano kaganda ang taas. Number 6. CTF Finance Center Elevator, Guangzhou, China. Ang ating number 6 ka-wow-mazing, ang elevator ng Guangzhou CTF Finance Center. Ito ay isang super tall skyscraper na may elevator system na ginawa ng Hitachi at nakilala sa buong mundo dahil sa matinding bilis nito. Ayon sa Hitachi, ang elevator na ito ay may rated ascending speed na 1,260 meters per minute, katumbas ng 75.6 kilometers per hour, at bumabiyahe ng 440.4 meters mula ground level papunta sa hotel lobby sa mataas na palapag. Ayon sa Hitachi, nung una madalas itong binabanggit sa bilis na 72 kilometers per hour dahil yon ang target speed sa earlier development. Pero sa final Guinness Recognized Performance, umabot ito sa 75.6 kilometers per hour. Kinilala ito ng Guinness World Records bilang world's fastest elevator noong 2019. Kaya kung pag-uusapan ng speed, isa ito sa pinaka-extreme na passenger elevator sa buong mundo. Hindi madaling gumawa ng elevator na kasing bilis nito. Kapag sobrang bilis ng pag-akyat, pwedeng makaramdam ng pressure sa tenga ang pasahero, pwedeng manginig ang cabin at kailangan ng napakalakas ngunit kontroladong braking system. Kaya nilagyan ito ng mga teknolohiyang tumutulong sa comfort, gaya ng pressure adjustment at vibration control, para kahit parang vertical bullet train ang takbo, hindi ito basta nakakatakot sakyan. Ang Guangzhou CTF Finance Center Elevator ay nasa listahan dahil hindi lang taas ang laban nito, bilis ang tunay nitong pangalan. Sa loob ng ilang segundo ay kaya nitong dalhin ang mga pasahero mula ground floor papunta sa napakataas na bahagi ng gusali. Para kang sumakay sa kotse sa expressway, pero imbes na pahalang ang biyahe, diretso itong humahataw pataas sa loob ng building. At narito na tayo sa number 5 ka-wow-mazing, ang One World Trade Center Skypod Elevators, New York City, USA. Ito ang elevator experience na hindi lang mabilis, kundi cinematic. Sa loob lamang ng 47 seconds, dinadala nito ang mga bisita papunta sa 102nd floor, habang ang walls ng elevator ay nagpapakita ng digital time-lapse ng pagbabago ng New York City sa loob ng daan-daang taon. Ayon sa opisyal na One World Observatory, umaabot ang Skypod sa bilis na hanggang 23 miles per hour o halos 2,000 talampakan kada minuto. Ang One World Trade Center ay isa sa pinaka-symbolic na gusali sa buong mundo. Itinayo ito sa lugar ng dating World Trade Center Complex, kaya ang elevator ride dito ay may kakaibang emosyonal na bigat. Habang umaakyat ka, hindi lang floors ang nilalagpasan mo. Parang dinadala ka rin sa pag-angat ng New York mula sa nakaraan papunta sa kasalukuyan. Kaya ang Skypod ay hindi lang engineering, storytelling din ito. Ayon sa 9/11 Memorial, ang elevator trip papunta sa 102nd floor ay may animated panoramic view ng Lower Manhattan mula sa ika-16 na siglo hanggang sa modernong skyline. Ibig sabihin, habang umaakyat ka sa isa sa pinakamataas na observation areas sa Western Hemisphere, pinapakita rin sa iyo kung paano nabuo ang lungsod mula sa marshland hanggang sa mga gusali, tulay, ilaw at skyscrapers. Ang Skypod elevators ay nasa listahan dahil kakaiba ang combination nito ng bilis, taas at emosyon. Sa ibang elevator, ang highlight ay tanawin. Sa iba,
bilis. Pero dito ang highlight ay ang kwento ng isang lungsod na bumangon, nagbago at patuloy na tumataas. Sa loob ng 47 seconds ay para kang sumakay sa maikling pelikula na ang ending ay ang napakalawak na view ng New York. Number 4, Lat World Tower Sky Shuttle, Seoul, South Korea. Ang ating number 4, ka-wow-mazing. Ang tower na ito ay may taas na 555 meters at isa sa pinaka-iconic na modern skyscrapers sa Asia. Ang elevator nito papunta sa Seoul Sky Observation Deck ay double deck. Ibig sabihin, 2 level ng cabin ang sabay na bumabiyahe. Ayon sa Visit Korea, ang Sky Shuttle ay umaabot sa bilis na 600 meters per minute at ang biyahe papunta sa observation deck ay humigit kumulang 1 minuto lamang. Ang Seoul Sky Observation Area ay nasa mga matataas na palapag ng Lat World Tower, kung saan makikita ang malawak na tanawin ng Seoul. Ayon sa Great Towers, ang Seoul Sky ay matatagpuan mula 117th hanggang 123rd floor. At ang Sky Shuttle, ang double-deck elevator na gumagalaw sa bilis na 600 meters per minute. Sa loob ng maikling biyahe, mararamdaman mo ang bilis ng pag-akyat. Pero ginawang immersive ang loob para hindi lang puro kaba ang mararamdaman ng pasahero. Ang Sky Shuttle ay dinisenyo para maging bahagi ng overall experience ng Seoul Sky. Hindi lang ito sasakyan papunta sa view deck. Ito mismo ay parte ng attraction. May visuals at display sa loob. Kaya habang umaakyat, parang pinapasyal ka muna sa kultura, kasaysayan at energy ng South Korea bago ka makarating sa tuktok. Ito ang dahilan kung bakit maraming turista ang natutuwa sa elevator ride pa lamang. Ang Lat World Tower Sky Shuttle ay nasa listahan dahil pinapakita nito ang modernong mukha ng Asia pagdating sa vertical transportation. Mabilis, malinis, high-tech at may sense of drama ang biyahe. Sa loob ng 1 minuto, mula basement level, aakit ka sa isa sa pinakamataas na viewing point sa South Korea. Parang nililipat ka mula ordinaryong city life papunta sa langit ng Seoul. At narito na tayo sa number 3. Burj Khalifa Elevators, Dubai, United Arab Emirates. Sa number 3 natin, ka-wow-mazing ang elevators ng Burj Khalifa. Ito ang pinakamataas na gusali sa buong mundo, kaya inaasahan na rin na kahanga-hanga ang elevator systems nito. Ang Burj Khalifa ay may taas na 828 meters at nagsisilbing tahanan ng hotel, residences, offices, restaurants at observation decks. Ayon sa opisyal na Burj Khalifa website, ang observation deck sa level 124 at 125 ay nagbibigay ng view mula sa humigit kumulang 456 meters above ground level. Ang elevator system ng Burj Khalifa ay ginawa ng Otis at isa ito sa pinakaimportanteng bahagi ng operasyon ng gusali. Ayon sa Otis, 2 double-deck elevators ang naghahatid ng mga pasahero mula ground floor papunta sa observation deck sa loob lamang ng halos 60 seconds na may bilis na hanggang 10 meters per second. Ibig sabihin, sa loob ng 1 minuto, nasa taas ka na kung saan parang miniature city na lang ang Dubai sa ibaba. Bukod sa pagiging mabilis, kakaiba rin ang setup ng Burj Khalifa elevators dahil sa double deck ang mga ito. 2 cabin level ang gumagalaw sa iisang shaft, kaya mas maraming tao ang naisasakay lalo na sa mga oras na dagsa ang turista. Ayon sa Pricemian, ang Burj Khalifa ay may 57 lifts na gawa ng Otis at ang 2 sa mga ito ay double-deck observatory elevators na may kakayahang magdala ng maraming pasahero sa bawat deck. Talagang napaka-iconic ng Burj Khalifa sa mundo ng skyscrapers. Kapag sinabi mong pinakamataas na building sa buong mundo, hindi sapat na mataas lang ang gusali. Kailangan may elevator system na kayang sabayan ang taas nito. Sa Burj Khalifa, ang elevator ang unang patunay na ang Dubai ay hindi lang nagtayo ng building. Nagtayo ito ng vertical city na umaabot sa ulap. Number 2, Shanghai Tower Nextway Elevator, Shanghai, China. Sa number 2 naman, ka-wow-mazing. Ito ang opisyal na Guinness World Record holder para sa tallest lift in a building na may taas ng biyahe na 578.5 meters
o 1,898 feet. Ayon sa Guinness World Records, ang Nextway elevator na idinisenyo ng Mitsubishi Electric ay naka-install sa Shanghai Tower at bumabagtas ng 124 sa 127 stories ng gusali. Ang Shanghai Tower ay may kabuuang taas na 632 meters, kaya isa ito sa pinakamataas na skyscraper sa mundo. Pero ang nagpapasikat dito sa elevator world ay hindi lang taas, kundi na rin pati ang bilis. Ang Mitsubishi Electric Project page ay nagsasabi na ang Shanghai Tower ay may 114 elevators na supplied ng Mitsubishi Electric. At may isa sa mga elevator na tumatakbo sa 1,230 meters per minute papunta sa observation deck. Sa madaling salita, hindi lang mataas ang inaakyat nito, napakabilis din. Noong 2016, nakilala ang Mitsubishi Elevator sa Shanghai Tower dahil sa Guinness recognition para sa fastest at tallest elevator categories. Ang fastest lift nito ay umabot sa 73.8 kilometers per hour mula second basement level papunta sa observation deck sa 119th floor sa loob ng humigit kumulang 53 seconds. Batay sa inilathalang report tungkol sa Guinness Certified Records, bagamat kalaunan ay nalampasan ito ng Guangzhou CTF sa speed record, nanatili pa rin itong napakahalaga dahil hawak nito ang record sa tallest elevator in a building. Ang Shanghai Tower Nextway Elevator ay nasa top 2 dahil ito ang tunay na simbolo ng modern high-rise elevator engineering. Sa isang building na paikot ang disenyo at napakataas ng structure, kailangan maging tahimik, mabilis, ligtas at komportable ang elevator. Kapag sumakay ka rito, para kang nasa loob ng makina ng hinaharap. Isang elevator na hindi lang umaakyat, kundi nagpapakita kung gaano nakalayo ang narating ng teknolohiya ng tao. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing! Number 1, Bailong Elevator, Zhangjiajie, China. Sa listahan natin, ka-wow-mazing, kilala rin ito bilang 100 Dragons Elevator at itong opisyal na Guinness World Record holder bilang tallest outdoor elevator sa buong mundo. Ayon sa Guinness World Records, ang Bailong Elevator ay may taas na 326 meters o katumbas ng 1,070 feet. May glass-sided design at itinayo sa gilid ng quartzite cliff sa Zhangjiajie National Forest Park. Ang biyahe sa Bailong Elevator ay kakaiba dahil hindi ka nasa loob ng building, nasa gilid ka ng bundok. Habang umaakyat, makikita mo ang matataas na sandstone pillars, lunti ang kagubatan at misty mountains na tila eksena sa fantasy movie. Ayon sa Guinness, 3 double-deck elevators ang ginagamit dito at kaya nitong maghatid ng maraming pasahero habang ipinapakita ang napakagandang tanawin ng karst formation sa paligid. Isa rin sa dahilan kung bakit sikat ang lugar na ito ay ang koneksyon nito sa pelikulang Avatar. Ang Zhangjiajie National Forest Park ay kilala sa mga matataas na sandstone pillars na naging inspirasyon ng tinatawag na Avatar Hallelujah Mountains. May travel sources na tumutukoy sa Bailong Elevator bilang access point para makita ang mga tanawing ito, kabilang ang Avatar Hallelujah Mountains sa Zhangjiajie. Kaya sa isang biyahe, hindi lang taas ang mararanasan mo, parang pumapasok ka sa totoong version ng Pandora. Ang Bailong Elevator ang top 1 dahil pinagsama nito ang 3 bagay: engineering, kalikasan at matinding thrill. Sa taas na 326 meters, glass walls at lokasyong nakadikit sa cliff, ito ang klase ng elevator na hindi mo malilimutan. Kung ang ibang elevator ay nasa loob ng bakal at semento, ang Bailong ay nasa gilid ng bundok, ulap at bangin. Kaya ito ang isa sa pinakakahangahangang elevator sa buong mundo. Mula sa glass gondola ng Sweden hanggang sa mine elevator ng South Africa, mula sa super tall skyscrapers ng Dubai, Seoul, Shanghai, Guangzhou, New York at London, hanggang sa cliffside wonder ng Zhangjiajie. Pinatunayan ng mga elevator na ito na ang pag-angat ng tao ay hindi lang metaphor, kundi tunay na engineering achievement. Kaya sa susunod na sasakay ka ng elevator sa mall o building, isipin mo ito. May mga elevator sa mundo na kaya kang dalhin sa ibabaw ng lungsod, sa gilid ng bangin o pababa sa kailaliman ng lupa.
At habang patuloy na tumataas ang mga gusali at lumalalim ang mga minahan, mas talo pang gaganda, bibilis at tataas ang susunod na henerasyon ng elevators. Kung ikaw ang tatanungin ka, amazing, alin sa mga elevators na ito ang gusto mong masakyan kahit isang beses lang sa buhay mo? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At syempre, kung nais mo pa ng mga amazing videos, huwag kalimutan mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.